excited and so imagine this, an estimated 1.28 billion. Okay? Adults age 32, 79. So yan yung mga pwede nating bentahan. O nakailan na tayo? Wala pa, di ba? So imagine this, worldwide have hypertension. Ilan ulit? 1 billion. 1.28 billion lang naman. So kung minsan naisip mo, parang wala na ata ako masyesheran. Ito po, may 1.28 po na nang hihintay, nakatukin natin sila. Okay, so most two-thirds living in a low and middle income countries. Okay, so paano ba masasabi yung sa hypertension, alright? Ang hypertension, ito ay merong high blood pressure. Ano ulit? High blood pressure. So paano, ano ba yung normal muna natin? So ang normal is 110, yung nasa taas, systolic ang tawag doon. 70 yung nasa baba. Diastolic naman ang tawag doon. Okay? So mine-measure yan kapag nag-contract yung heart, yun yung nasa taas. Okay, pag nag-relax naman yung heart, yan naman yung nasa baba. Na-imagine. So, pag nakita mo yung number na yun, yan pala yung pressure pag nag-squeeze. Nag-squeeze, nag-contract yung heart ko, yun pala yung pressure nun. Kapag nagpahinga siya, dapat pala 70 lang yung pressure nun. Alright? So, bakit kailangan natin aware tayo dyan? Kasi pag more than that, okay. Actually, tumataas din naman talaga ang BP natin. Lalo na kapag mainit, tumakbo tayo, umakyat tayo ng hagdanan, okay lang yun. Okay? Dapat tumataas siya kasi pag hindi siya naman tumataas, may problema din. Okay? So, it's normal for us na may, nagkakaroon tayo high blood, ay na high, ng high blood. Okay, high blood pressure. Pero kapag consistent siya, magiging disease na siya, kaya siya magiging, or tatawagin siyang hypertension. Okay? So, paano din? Sinusukat yan sa, meron na ngayon sa mga digital. Okay, so, right now, dati mga 40 plus pa bago sinasuggest. Pero right now, kahit 20 plus ka pa lang, mas maganda nagmo-monitor na tayo ng BP every day. So, isa yan sa mga tools na nire-recommend natin na bumili na tayo ng pang-BP sa bahay. Okay, so para walang gulatan. So, ito yung normal natin, systolic natin, yan. Kanina diba 110/70 yan. Ito yung pinaka parang utmost. Ito rin yung sukdulan na normal pa yung yung pressure ng iyong veins. Okay? Is 120 mmHg and then 80 naman ang mmHg sa diastolic. Okay, pag elevated, masasabi mo elevated yan pag nasa 120 to 129. Okay, so pag nainitan ka, anything na meron kang activities, yan, okay pa yan. Pero kapag, alright, nag-130 to 139 ka na, consistent, okay? Paano namin sa kumbaga sa clinicals, paano yan? Every morning, sa first 7 days, pinapatest niya ng doctor. So kapag consistent yan na nandyan yung iyong pressure, high blood yung, high pressure yung, high yung blood pressure mo, pwede ka na makonsider stage 1. Alright? Kapag nag-140 naman, stage 2 na yan. So, emergency yan. Okay, so mamaya natin. Ano ba yung tsura niyan? So basically, okay, yan yung veins natin. Yan yung ugat natin. Technically, pag bata ang ugat natin, nag-ano siya, nagda-dilate siya, nag-a-adjust. But as time goes by, tumatanda tayo, ano yung causes niyan? Mamaya i-explain ko sa inyo. Titigan nyo na lang yung picture na yan. Okay? So kapag hindi maganda yung lifestyle natin, yung lining mismo ng ating mga ugat, rumurupok. Imagine this. Yung hose, okay? Ibabad mo sa araw. Tama ba, rurupok? Tapos, laksan mo yung pressure, tapos wag mong bubuksan yung dulo. Di ba, mapapansin, bakit yung host ko nagkakaroon, sumisirit-sirit na. Pag naglalakad ka, nababasa ka na rin. Di ba? Parang last year naman, hindi naman. Ganon din yung ugat natin. So, ano yung causes nun? Sugar, caffeine, dehydration. Yan yung nakakasira ng ugat. Milk tea na madalas, mga ganon. So, basically, okay, kaya pag nasira yung endothelium na yon, doon na nagkakaroon na hindi na siya nag-a-adjust. Kaya tumataas yung pressure. Kasi dati pa, yung mga bata, kanina ginawa ni Hinata, tumakbo ng tumakbo dito, nag-high blood din siya.
Pero dahil bata siya, nag-a-adjust yung pressure, yung endothelium niya, yung mga veins niya. Are you getting it? But as we grow older, ayun na. Yun na siya. Okay? Are you learning so far? So primary hypertension, no clear causes. Risk factors nito, old age, as we grow older, obesity, okay? Salt-heavy diet, sedentary lifestyle. So bakit yung fats kasi acid talaga siya? So nasusunod, pag diabetic din ikaw, anything na excess, okay? Sugar, salt man yan, nasusunog kasi yung ano na, lining ng ano natin, ng veins natin. Okay? That causes yung high blood pressure mo, nadadamage na siya. But this primary hypertension is improvable with diet, with lifestyle modification. Okay? Ito yung ayaw natin. Secondary hypertension. Ang underlying causes na yan is pag nasira na yung kidney. Okay, hindi na natin low renal blood flow, okay? Ito na, atherosclerosis, ito na yung mga plaque sa veins natin. Alright? So, mapapansin mo, kapag may mga, kunwari, parang iaatakin sa puso or tumataas ang blood pressure, usually, chinecheck na rin yung heart niyan, yung sa buong katawan, yung veins niyan. And majority, madami ng plaque na nakapalibot. Kaya nagkakos na siya ng hypertension, ng high blood pressure. Are you learning? Ang plaque ay parang bubble gum. So, mahirap siyang tunawin basta-basta lang. Alright? Later. Di ba may tanong, paano daw matutunaw? Mamaya. Okay? Ano pa? Vasculitis. So, yung mga tao may hina talaga yung ugat. Okay? Hindi strengthen. Mahina yung veins talaga niya. Madaling pumutok yung mga ugat-ugat niya. Ano pa? Aortic dissection. So, so ang point lang natin dyan, maraming rason kung ba't nag-hypertension ang isang tao. Kaya hindi siya dapat ini-snub. Eh, feeling ko naman, bata pa naman ako. So, wala kasi siya sa edad. Kung pangit ang lifestyle mo, nung bata ka pa lang, or mahina, nasa genes mo, mahina ang veins mo, wala. Pag ganun na yung pressure mo, you have to accept, kailangan kang pumunta sa emergency. Kailangan kong pababain yung pressure kasi may problema sa katawan ko. Are you learning? So yan, diabetes, bakit din? Ayan, secondary hypertension, kasi masyadong matamis yung blood, masyadong malabnaw. Literal na malabnaw, literal yung dugo mong matamis. Pero pag tinikman mo, syempre, iron ba rin yung taste niyan. Pero pag sa mga glucometer mo, matataas. So dahil malapot ang dugo mo, hindi rin nakaka-adjust, napagod na rin yung linings ng veins mo. Okay, so yan yung mga cause na yan. So hypertensive crisis, ito yung ayaw natin na mangyari. Okay, so paano nangyayari yan? Kapag ang systolic mo is 180 at ang diastolic mo is 120, itakbo mo na yan sa ospital. Alright? So urgency, no damage, and two, the organs. Ang emergency, nagkaroon na ng damage. Ang pinakaayaw natin is ang kidney ang masira kasi magdadialysis ka na forever. Okay, so ganun siya kaliteral kaya importante na hindi natin pwedeng patanggal agad ang hypertensive drugs ng mga client natin. Okay, tayo ay health professional and responsible health advocate of USANA. So ako nagsasabi, huwag niyong papaalisin ang hypertensive drugs ng ating patient. Pero paano yun? So mamaya, sabihin natin yan. Symptoms. Primary, usually wala. Silent killer. Pero ano yung feeling niyan kapag sumasakit ang batok? Hindi mata lang to. Hindi, nagsasabay yan. At least, kung mata man yan, make sure magpa-BP ka consistently para, ano mo yun, tapos magpa-check ka na rin sa mata mo para malaman mo talaga kung alin doon. Madalas kang mahilo. Okay? Ano pa ba? Siyempre, nagpa-palpitate ka na. So, yun yung mga i-check mo kung ikaw ay nag-hyperten. Mataas na yung blood pressure mo. Are you learning? So secondary associated with underlying cause, emergency, ayan, ito na. Confusion, drowsiness, chest pain, breathlessness. So ito, emergency na talaga to. Ibig sabihin, onti na lang stroke na yung manifestation mo niyan. So yung mga nasa 140 yan,
Pa-emergency ka kung wala ka pang emergency drugs. Pero kung meron ka ng pang anti-hypertensive tapos nag-140, 180 ka, punta ka pa rin sa ospital. Kasi kailangan ka namin ma-manage. Hindi magic ang mga gamot. So, grabe yan. Kapag may mga tumatakbo sa amin na nagto 200 na grabe yung mga nurse, kami din tumatagaktak talaga, high blood na rin kami. Kasi pwedeng ma-stroke. Ang challenge dyan, ang pagputok, parang sa hose. Pag bumigay yung hose na yun, or yung veins mo, pag sa utak yan, stroke ka. Pag napunta sa puso, infarction ka, heart attack ka. Pag doon naman sa aorta mo, kasi yun yung mga matataas yung pressure eh. Yun yung mga bumibigay. Ay di meron kang triple A. Okay, so emergency yung case na yun. Kaya wag ibabaliwala. Alright? Yan. Natututo ba? Understandable ba sa mga nasa group chat? Ay, nasa group chat. Nasa group? Okay, pa-chat na lang dyan kung kayo ay nabibilisan or nababagalan. Okay, learning, learning. Yan, okay. So, treatment natin dyan, definitely lifestyle changes natin. So, diet, exercise, stress reduction, anti-hypertensive medication. Pero pag sinabi natin diet, simple lang. Huwag mo agad ko komplikaduhin. Remove mo lang muna yung salty. Yung salt muna kasi, para saan ba yung salt? Yung salt kasi nag-absorb siya ng water. So kung salty food pa yung kinakain mo, tapos uminom ka ng water, syempre mauhaw ka, di ba? So inom ka ng water. Pag uminom ka, hindi mo maiihi ka agad yun. So nasa katawan mo yun. In short, may excess ka naman na water. Okay? So nahihirapan yung heart mo. Kapag mataas lagi yung volume ng fluid sa katawan mo, yung heart mo nahihirapan mag-pump. Kaya nagkakaroon ng heart enlargement ang mga matagal ng may hypertension na hindi na ma-manage. So, paano ma-identify? Hindi na ma-manage means consistent mataas ang iyong BP. Lalo na kung nagme-maintain ka na ng drugs, tumataas pa din. Okay, so are you learning? Kaya ito yung mga edad na kailangan ito ng mga natututunan natin sa buhay. Okay, malinaw dapat sa atin to. Risk factor for heart disease or stroke ang hypertension. So automatic yan, kapag hypertensive, taking bump ka. Anytime, you can have a stroke. Ang tanong dyan, kailan? So yun naman yung ayaw natin, di ba? So, ito naman siya. Okay, pahapyaw natin ito. Yun yung pinaka-cause natin ng sakit natin for today. Any questions? Light naman, carry naman, absorb ba? So ano yung products? Paano nga ba makakatulong? Alright? So, i-forward ko na to. Basically, okay, ang katawan natin, kaya tayo nagkakasakit, yung hypertension na yun, is because of oxidative stress and inflammation. So, ano yung causes ng hypertension kung excess ang iyong pagkain ng sugar, ng salty food, alright? Wala kang sedentary yung lifestyle mo. Ano bang problema kung sedentary yung lifestyle? Ano bang problema nila, 'di ba? Basically, pag sedentary ang lifestyle natin, yung heart kasi natin hindi nagwo-workout cardio. Hindi siya gumagalaw. So basically, nakaupo ka, pero yung demand ng katawan mo, sobra. Lalo na, ang mga sedentary ay usually, yan yung mahilig mag-isip, yan yung isip ng isip, pero yung katawan mo, hindi gumagalaw. So can you imagine, yung stress ka, yung cortisol kasi, stress hormones, lumalabas siya kapag stress ka. Ngayon, para ma-combat yun, ma-inhale, exhale mo siya, kailangan mo ng nag-workout ka or nag-exercise ka. So, ano yung wino-workout mo doon? Pag at least nag-stretching ka or workout ka na 30 minutes lang, yung heart mo, para makasabay siya. At saka mahirap naman yung stress ka bigla, wala kang ginagawa. Kasi ayaw mo mag-workout, di ba? Kailangan siya. Inhale, exhale will help you to clear also the lymph nodes. Pero ang pangit kasi kung nag-inhale, exhale ka, nang walang workout. Okay? Kaya mas maganda, may workout pa din. Napapractice na, natatanggal din yung mga lactic acid. Yun yung isa doon. Alright? Then after that,
Pag nag-workout din naman or i-exercise, I really prefer na meron kayong smartwatch or yung ring or anything na magde-determine ng inyong heart rate. Do not go beyond 148. So iba okay lang nanggigigil talaga ako kaya naglalaro kang badminton, matatalo ka. If hindi pa naman yan championship, okay? Tigilan mo, stop. Kaya yung iba, umaayaw mag-workout. Kasi kapag 148 and above, lactic acid yung na-form sa muscle. Pag nag-form ang lactic acid, matagal mag-recover yung muscle. Hindi ka makakabalik sa gym ng 3 to 5 days. Tapos ayaw mo na. Kasi yung brain mo, parang ano ba to? Pinagod mo lang ako, in-stress mo lang ako. Kumbaga na trauma. So hindi siya maganda. So 148, hanggang 148 lang max, papahinga ka na, magko-cool down ka lang yan. Hanggang sa, eventually, lumalakas yung heart mo, kahit 130 na yung heart rate mo, kaya mo na yung activities. Okay? Kasi pag bigla kang desisyon na mag-healthy living at binigla mo rin yung heart mo, isang beses lang pumali yan, lifetime na yan. Okay? So, don't go beyond 148. Hanggang 140 lang, lalo na kung bago ka. Huwag kang makipagtalo sa first day mo na nag-workout. Okay? And then, of course, the diet. Okay? So, yung mga yon ang makakatulong para mawala ang inflammation. Alright? And ang maganda pa dyan, importante that we are drinking and eating, okay, this kind of vitamins and minerals to help and boost us. Sleeping. Okay, sleeping is very important. Ang pinaka-importante sleeping stage is 10 p.m., 11 hanggang 4. Okay, yan yung pinaka-maximum. Actually, ang hinahabol mo dyan yung moon eh. Okay, yung moon, 'di ba? May bago tayo ngayon. Yung moon, mataas ang gravity pull ng moon. Kaya kailangan tulog ka nun kasi kung, 'di ba yung mga isda lumalabas, 'di ba yung high tide, imagine mo yung tubig, yung high tide na nakukuha niya, 'di ba? So yung katawan mo din, nahahatak din, may energy si moon. Ngayon kung tulog ka, ay hayaan mo siyang may energy siya diyan, ikaw nagpapahinga. Pero kung gising ka, nakikipaglaban ka pa sa moon, sa gravity. Okay. Ang maganda dyan, kung gusto mo maging productive, gising ka ng early. 4 a.m., okay ka na nun. Kaya nga yung mga nangingisda, di ba? Goods na sila ng 3 or 4, mahaba pa rin ang buhay nila. Okay? So, those are the things na makakapag-cause na matanggal yung inflammation ng katawan. Because the reason that we're doing this is to remove the inflammation. The reason that we're having diseases is because of inflammation. Pag namaga lang kasi yung organs, hindi na siya nagfa-function. So, yun lang talaga. So, ang goal natin, ba't natin pinagagawa itong mga to? Para walang inflammation. Di ba? So, our learning. And 5 years ng inflame ang katawan mo will start your disease. 10 years niyan, yan, malala na yung organs mo. Kasi hindi naman kaya ng organs yan. Okay? So, the good thing, no harmful side effect, itong isi-share ko sa inyo. So sa mga bago, syempre lahat naman tayo member dito, no? Wala naman ditong hindi member. Okay? And what I love about the products of USANA, basically, okay, wala siyang side effects. Ang meron lang is detoxification effect. Okay? So detoxification yung gagamitin niyo, well, hindi siya side effect. Kasi ang side effect is hindi siya magandang effect sa katawan. Yung nangyayari, bakit po nagkakaroon ng kate-kate, inuubo pa ako? Detoxification, kahit hindi ka mag-USANA, pero nagpapaya ka, bigla ka nag-healthy lifestyle, yan pa rin ang mangyayari sa inyo. Pinabilis lang ng sana kasi maganda yung product. Pero yung katawan itself will work the detoxification process. So, yun yung number one na gustuhan ko. Ano pa? Walang adverse effect. Okay, lahat ng mga maling nangyayari sa inyo is yung katawan mo kasi madumi. Ang gagawin lang niya, ilalabas niya lahat ng hindi kailangan. Ang katawan natin, ang goal niya, kapag hindi bagay sa hindi yan okay sa ilalabas niya. So kung maraming lumalabas sa yun na. Ibig sabihin effective yung product natin. Are you learning? So sa mga bago, wag kang kabahan. Simple lang, kapag you're experiencing detoxification effect, inom ka ng water. Yan yung number one na importante talagang kailangan natin magawa kasi yun yung makakatulong na matanggal agad yung dumi. Parang sa maglinis ka ng kahit naman saan ka maglinis,
mas important, mas maganda kapag may tubig ka. Ang daling, mas mabilis yung buhay mo pag naglilinis ka, pag may water. Agree? So, ganun din sa katawan natin. And we don't have toxic effect. So, we have the book, comparative guide. Marami na po ngayon. Sobrang, syempre nasa clinicals ako ngayon. And sobrang taas ng, ng hemodialysis, ng mga dialysis patient. So, grabe, like, may kakilala ko, nagtayo siya ng dialysis center, 3 lang last year. Ngayon, 15 na. Yung kakilala ko din, eto sa Lasal naman, nagpipilahan dyan, 100 ang pasyente nila na dialysis. Sa amin, ang kaya pa lang namin 4, pero nakapila na, Diyos ko, nasa 50 na. Di ba? So, parang, paano na yung mga nurses? So, kailan nag-start yan? Nag-start yan yung marami ng mga fast food. Okay? So, go. Sa totoo lang for me, walang problema mag-fast food ka. Pwede mag-community center. Ay, part-time natin. So, okay lang mag-fast food. Make sure na responsible ka. Pero kung hindi ka responsible sa health mo, huwag ka na lang mag-fast food para hindi ka, di ba, madali. So, okay. And anong nagustuhan ko sa iyo sana? Kasi yung founder natin is scientist and doctor. Ang pinaka-inaral niya is cells. So, ano naman ngayon? Siyempre, nurse ako. Lahat lang naman ng ginagawa namin ng doctors and nurses is inaasikaso yung katawan mo. So, ano ba yung basic natin is cells. We have trillion cells in our body. So, yung founder natin, kabisado yung cells natin, and yun yung binibigyan niya sa ating product. Okay? And ang nagustuhan ko pa dito, syempre Albert Einstein, sa mga bago. Ano naman? Hanggang ngayon, wala pa so far sa life and sciences na receive ng another Albert Einstein. The last is Dr. Myron Wentz, which is our founder, and last 2007 pa yun. Okay, so wala pa sa health, life and sciences. So lahat ng product natin, yon kaya na-award na siya especially sa Cell Essentials. Yun yung naabutan eh. 'Di ba? Kaya pinapalakpakan niya yan. Okay, kasi so far, trillion-dollar business ang supplementation sa US. Mas nagiging aware din ako ngayon. Pero grabe, lalong mas madaming napapahamak. Okay, yung mga protein, kung ano-ano yung mga food dyan, supplementation, lumalabas lahat. Ay nako, bilisan natin kasi ang daming nasisira yung kidney because of that. Okay? So we're going to talk about yung immune system foundation with your body. So ano yung meron sa product natin para makatulong din sa cardiovascular health natin? Definitely the cell essentials. Okay, so yung core minerals natin, ito yung mga minerals, yan, meron tayong ascorbic acid, lahat na nandyan. Yan yung nagbibigay ng feeling, ng feeling, isa sa mga nagbibigay ng feeling ng calmness. Kaya effective siya agad. Kaya feeling mo nakakatulog ka ng masarap because of that core minerals. Okay, at the same time, that core minerals, importante yung mga electrolytes niyan, yung mga minerals na yan, para makapag-replenish sa daily living mo. Galaw mo pa lang nito, nag-blink pa lang ako, may calcium ka ng expenses dyan. Okay, so lahat ng movement natin, literal na ang ginawa ng founder natin, kung ano yung ginagamit ng cells natin, nilagay niya na dyan. And then sa vita-oxidant natin, sobrang, paano ba? Mahirap magkaroon ng bahay kubo sa bahay. Okay, mahirap maghanap ng raw materials, basically. And what we have here is a complete balance. Ito pala yung pinaka-ano ba rin, keyword. Bakit effective ang product natin? Balance. Pag sinabing balance, walang labis, walang kulang. Ang cells natin very sensitive. Gusto niyo malaman kung gaano ka-sensitive? Simple lang. Mag-paper cut ka, nasaktan ka ba? Ganon yung cells. Kaya nga may skin tayo kasi pinoprotektahan yung buong katawan natin. Agree? So, ganun siya ka-sensitive, super sensitive ng cells natin. Kapag sumobra ka ng any chemical, lusaw agad siya. So, can you imagine ginawa ng 160 scientists natin na kinukumpute nila lahat ng chemicals para isang cell hindi masira. Grabe, no? Okay, so, yan. Nourishing, protecting, and renewing cells, yung capability both ng core minerals and antioxidant. Okay? At yung unique selling proposition natin, bilisan na natin ang onti dito. San ka proud? Wala tayong no approved therapeutic claim. So hanggang ngayon, okay, you're the only supplements so far worldwide.
Sa pag-check ko so far worldwide, okay, isa itong product natin ang wala ng label. So, it's really, okay, nagbibigay siya sa, kumbaga, gamot siya sa malnutrition, sa deficiency ng nutrients. So, we can claim that. Okay, so yun yung pwede natin i-claim dyan. Intelligence technology. Aware ba kayo sa intelligence technology? Ano ang intelligence technology? Sa mga nandito. Ano yun? Ano yung cell signaling nila? Anong sense naman nun? In short, chismosa. Okay? Si Karen or si Marites. Back then, same formulation, pero 1:1. This time, yung cell signaling, kaya if you'll notice, kahit ako na-notice ko siya, kumbaga dati, mas magana, nakaka 4 times na cell essentials. Ngayon, kaya na ng 2 times. Kasi ang pinupuntahan mismo ng cell essentials natin right now is yung gumagawa ng antioxidant. Okay, so dati umiikot pa siya kung saan-saan, namamasyal pa. Ngayon, direct to the point, dito ka pumunta. So ngayon, yung gumagawa mismo ng antioxidant sa katawan natin, sila agad yung rectang nakaka-receive ng nutrients. Kaya mas effective siya compared pa before. Same nutrients, pero yung kung paano siya kumalat, yun yung bago sa atin. Alright? Ano pa? Safe for long-term use, yun nga. And then, wala na muna, so far, kasi patented na natin olive oil. Paano ba, ano naman niya yung sa olive oil? Olive oil. That's olives. Para magkaroon ka ng olives, that's 100 years na tree bago mag-start magbunga. So kaya siya ganun ka-solid yung antioxidant na yun. Alright? And yun, so far patented natin ang olive oil. Kaya mas maganda ngayon pa lang, sa generation na meron tayo, medyo i-maximize natin yung sana. Kasi definitely ongoing pa rin yung iba wanting to beat us. Okay, so ngayon na we have the best supplements in the world, definitely it's the high time for us to really share it. Oo, hindi mo mawala ang Yusana hanggang lifetime, pero ang ayaw natin is paano pag meron ng bago. Okay, so far sa lifetime naman natin, I don't see there's gonna be, may mabubuhay. Pero yun nga, sa next generation, so as much as possible, yan yung pinaka-the best talaga. 14 years na ako, naghahanap pa rin ako ng pwedeng tumumba. So yun sana wala pa rin talaga. So dosage natin, minimal 2 pairs a day. Okay lang kung once. Hindi naman masama, hindi naman siya susuka ng dugo. Okay lang, kesa wala. Pero yung talaga mafe-feel nila yung changes is twice. Because our body is trillion. Hindi yan kaya ng isa lang. Ang maximum natin is 4 times. Okay, so within meals, ano ulit? Within meals, marami pong nagkakaroon ng effect ng acidity sila lalo. Okay, so wag mong paiinumin 'yan ng bago hindi pa siya kumakain. Why? 'Di ba? O bakit gano'n? Akala kasi ng tiyan natin, marami kang kinain. Sa sobrang daming vitamins and minerals, yung ni-ready niyang hydrochloric acid, wagas. So pag inom mo, akala niya bulto yung kinain mo, yung pala, dalawang maliit lang, di ba? So ngayon, acidic talagang aabutin. Alright? So within meals, lalo sa mga bago, and always increase water. If you notice, ewan ko napapansin niyo, ako napapansin ko, nung yung uhaw natin pag naka-cell essentials, grabe yung dumidikit yung dila sa ngalangala. Kasi sobrang nako-consume talaga yung water. Okay? Kaya increase water din tayo. Next natin, sa cardiovascular health natin, we can use Biomega. Alright? Ano ulit? Biomega. Fish oil natin. So it's a concentrated omega-3 fats from fish oil plus vitamin D to support our brain, eyes, more and more, starting at the source of health of your cells. So your body can't make, ito yung malupit dyan, your body can't make many omega-3s on its own. So isa sa mga i-offer mo over sa essentials is the fish oil. Ano ba yung capability niyan? Biomega is made with a concentrated dose of premium quality purified fish oil to deliver a multitude of benefits for your daily wellness. Source natin. Ayan, okay? Mashed potato. So, ang maganda kasi sa atin, small fishes lang yung pinagmulan ng oil natin. Alright? So, it's mackerel, anchovy, sardines, salmon, and herring.
Okay, so si herring, mukha rin siyang sardines, yung itsura niya. So maliliit lang na isda, definitely these small fishes, hindi siya contaminated ng mga oil spill. Alright? So we have our own fishery in Peru. So social tayo, meron tayong fishery in Peru. May sarili tayong pinagkukuhanan. Doon yung sources natin. Kaya clean din talaga siya. Okay, ano yung nag-advance lang ako para diretso tayo dyan. Omega-3s, especially our DHA, are one of the key structural fats you can consume to help maintain fluid, healthy function of your cell membrane. Hard ko lang to. Sa heart tayo mag-focus. So, nasa AHA na to, American Heart Association, na nakakatulang omega-3 para sa cardiovascular health. In what way? Simplihan natin, basically, okay, kine-clean up niya yung lining. So, yun yung function niya. Kine-clean up at some point, natutunaw yung mga bubble gum dun sa veins mo. Okay? Yun siya. So, yun yung, kumbaga para mas maintindihan natin yan. The concentrated levels of EPA and DHA in Biomega were designed with your heart health in mind. How does Biomega love your heart? Yan. May pumapasok kasi. Okay. Okay, supportive but not conclusive research shows that consumption of EPA and DHA may reduce the risk of coronary heart disease. So, one serving of Biomega provides 1,050 milligram of EPA and DHA omega-3 fatty acids. Ang maganda kasi sa product natin, well, hindi direct to the point. Wala siyang add-on contents. Napaka-generous ng mga scientists natin and founder natin. Maganda yung quality ng product natin. So mataas, kahit sa murang halaga, ang taas ng milligram. Okay, mahirap hanapin yan. EPA and DHA help maintain healthy high density lipoprotein. So yung HDL, mahirap yan. Bumili na ba kayo avocado sa groceries? Magkano kilo? 250. Hindi mo pa alam kung mahihinog. Di ba? So, can you imagine? Doon na yung mga HDL, good fats. So, ano pa yung mahahanap mo pang ibang good fats? So, mahirap or pangit ang lasa. Okay? So, maganda dyan, eto quality na yung product na meron tayo, which is the Biomega. So, kung maganda nga nalilinis yung lining ng inyong veins, natutulungan ba mag-regulate ang blood pressure? Yes. Kasi yung mga plaques na yon, yung mga bubble gum na yun, yun yung nagkakos, but hindi na siya nagiging healthy, but hindi na siya nahihil ulit kasi may nakabara. Alright? Higher levels of omega-3s in plasma have been associated with maintained normal blood pressure level. Okay, so ano pa? Consumption of omega-3 fatty acids in the diet is linked to endothelial health, which is important for the health circulation. So yan yung sinasabi ko sa inyo. Since natanggal na yung bara, ngayon nakaka-absorb na ng nutrients ulit yung mga veins. So kung mataas yung EPA-DHA mo, nare-repair niya. Kumbaga nalalagyan ulit ng oil. So ang challenge kasi, paano ba nagkakaroon ng parang bubble gum sa veins? Kunyari, cholesterol o kaya fats. Nasugatan yung veins mo. Ang gagawin kasi ng katawan ng tao, automatic, kailangan mag-heal. So maglalabas siya ng mga WBC, plasma, kasi sira yung veins eh, baka ma-stroke ka. Since mayroong mga plasma, may mga WBC dyan, ngayon magkikrystallize siya. Parang nagpa-vulcasil ka, vulcanize. So vulcanize yung gulong mo, ganun din yung endothelium natin. Tinatapalan. At dahil sa kakatapal, tapal, dumidikit ulit yung mga fats. Kaya nagkakaroon ng plaque. Okay, so uric acid, ganun din yung konsepto niyan. Kasi nakakasugat siya, so humaharang, dumidikit sila doon. So kung maganda, well lubricated ka, may oil, alright? Definitely hindi mag-stack up. Are you learning? Alright, so ano ba? Ayan. Supplementation with omega-3 fatty acids has been associated with arterial flexibility. So, ano yung arterial? Basically, okay, sa heart naman siya. Arteries. Okay? Kumbaga, yung medyo technical na to, pero galing sa lungs, pag oxygenize na yan, may malaki tayong ano dito, veins. So pag yun bumigay, hindi siya babalik yung may oxygenated blood sa katawan natin.
So kung maganda ang omega-3 mo, strengthen yon. Mas strengthen yun. So hindi ka mag-fail dun sa heart mo. Kaya hindi magkakaroon ng heart failure as much as possible. Alright? So resting heart rate, consuming 1 gram marine omega-3 fatty acids per day has been associated with maintaining a healthy resting heart rate. Okay, ito yan. Ang ating, sa mga babae, kung ano yung age range mo, ito dapat yung resting heart rate. In short, nagpapahinga ka, yan yung heart rate level mo. Pag masyadong mataas, ibig sabihin, kulang ka sa cardio. Mahina yung heart mo, onting nainitan ka lang, ang bilis na ng tibok ng puso. Kaya iniiwasan talaga as much as possible yung mga caffeine. Bakit? Kasi wala kang ginagawa, pump siya ng pump. Napapagod kasi yung heart. Ilan lang, parang kumbaga sa motor, 'di ba? Pinapagod mo yung heart nang wala namang ginagawa, 'di ba? So, 'yon. 'Yun siya. Alamin niyo yan, yan yung kailangan ano natin, i-watch out natin. Alright? Ano ba? Coquinon. Next product natin that can help your cardiovascular health is Coquinon. So, anong meron sa Coquinon 30 natin? We have the most potent source of CoQ10. Mahirap maghanap ng CoQ10, super mahal. Like ganito. Yung meron tayo sa USANA natin na 56 milligrams, I think that's 56 milligrams. Para makakuha ka nun, is kailangan mo na 4 na kilong puso ng cow. 4 na. So in short, 4 na cow. Parang ganun. So papatay ka ng 4 na cow, yung heart nun. Siyempre, hindi mo naman yung, depende pa sa pagluto yan. But basically, for you to get that raw that we have in Coconut 30. So ganun siya kamura, kesa pumatay ka ng 4 na cow. Kasi wala naman tayong cow. Alright, so ano ba yung meron dyan? Rekta, diretso, sa mitochondria kasi siya. All of our cells, alright? All of our cells, meron ba akong drawing ng cells dito? Wala. All of our cells, may mitochondria kasi yun yung battery ng cells natin. So lahat ng cells kailangan ng mitochondria. And ang pagkain ng mitochondria para gumana siya is CoQ10. Which is ang CoQ10 is meron sa coquinon natin. So literal siya, napapasok siya sa cells mo. So ba't kailangan siya everyday lalo na internal organs? Lahat na may problema na sa internal organs, diabetes, heart problem, lahat yan. And easily or felt or mas ma-feel siya agad nang merong problem sa heart, lalo kung may hypertension. Bakit? Kasi mataas yung pressure sa katawan mo, yung heart mo pump ng pump, ang taas ng pressure. Imagine mo yung panglinis ng car wash. Nandun sa katawan mo. Ganun yung pressure niya, dire-diretso siya. So yung heart mo, tibok siya ng tibok, wala man lang siyang support. Tapos yun, dadagdagan mo pa ng kape, di ba? Alright. So, Coquinon will really help. Okay. So, importante yan. Diabetes, nakakatulong din si Coquinon. Basta internal organs. As long as okay pa yung mga normal cells mo, pag nagko-Coquinon ka, gumagana sila ulit. Ang unang mafe-feel dyan, walang hapo. Okay? So, hindi ka hahapuin. Kaya siya okay din sa mga gusto mag-conceive. Bakit ba nakakatulong sa mag-conceive, sa gusto magkaanak? Kasi capable silang, tawag dito, may energy sila para matapos na yung activity. Other than that, capable na yung reproductive organs nila, healthy, para makabuo ng baby. Okay, so yun, because of the mitochondria, yung energy. Okay. So, USP natin dyan, we have source of ubiquinone. Ang different, actually talaga si Dr. Manon Menz, nilagyan niya ng ALA. Mahal kasi ang CoQ10. Agree? Kaya nga siya 3,250. Tama ba? Or 3,200. Mahal, di ba? Pero sulit kasi siya kasi nilagyan ni Dr. Manon sa ALA. Ano naman ngayon? Kayang i-recycle. So sa iba, pag bumili ka, isang consumption. Pag naubos mo na, okay na yon. Dito, hindi niya itatapon kaagad. Hanggat kaya pang ma-recycle, marirecycle siya. Kasi nga mahal, sayang. Alright?
Ano ba? Minimal natin is 1 cup a day. Optimal 2 cups a day within meals. So, paano pag nagsobra? Wala namang problema. Yun nga lang, iihi mo siya. Sayang naman. Medyo mahal siya para iihi mo. Because our body has a capability na kapag in excess, waste na lang siya. Okay, kaya paano ba yung computation niyan? Yung bottle, yung number ng bottle natin, number ng tablet in a bottle, divide nyo lang sa 28, yun na yung maximum. Beyond that, nagsasayang ka na lang ng pera. Kung gusto mo talagang ma-maximize, every day, daily mo talaga siya within 24 hours, inom ka ulit ng gano'ng kadami. Alright? Next is Hepasil for cardiovascular health. Bakit? Anong kinalaman yan? 'Di ba? Because the reason bakit mataas ang pressure, ang dumi-dumi ng katawan mo is because yung liver mo madumi na. Kasi if yung liver mo is good, good yung function niya, alright, masasala niya lahat yan. Hindi yan magstay sa bloodstreams mo. Okay, so kaya Hepasil is very important talaga sa katawan na sa atin kasi literal kini-clean up niya yung hindi niya kini-clean up eh. Nalalakas niya yung liver natin at kapag malakas yung liver natin, kaya niyang isala. Okay, bakit? Napakaganda ng effect ng Hepasil natin. Number one, may turmeric extract. Yung turmeric extract, siya ang nakakatanggal ng anti-inflammatory din siya. So kung anti-inflammatory yan, ito yung secret sa liver. Sa organs ng tao, pag namamagayan, hindi tumatalabang kahit ano dyan. Sample, kailan ka binunutan ng ipin nung namamaga yung ipin mo? 'Di ba hindi daw, mag-antibiotic ka muna kasi hindi tatalabang anesthesia. So ganun din. Ang challenge dyan, yung liver natin, wala siyang pain receptor. Yes. Dahil kaya, bago mo maramdaman yan, malala na yun kasi umabot na sa ibang organ. Yes. So, kaya, paano mo siya malalaman? Yung kapag nag-high blood ka na, o kaya naman, simple na lang. Sa physique mo, pag malaki na yung tiyan, may sabihin, may fatty liver ka na, hindi niya na nasasala yung fats mo. So, kapag wala kang tiyan, ibig sabihin, okay pa si liver mo. Alright? Ano ba? Benefit, removal yan. Removal of uric acid. Literal. Okay, so yung mga problema sa uric acid, literal yan. Okay, literal yan. I have a lot of patient na literal ang uric acid. It can really drop down the uric level. So ngayon, kapag ang uric acid mataas sa katawan, nasusugatan ulit yung lining ng veins mo, ng ugat mo. So pag nagsusugat na naman, ang uric acid ay literal na bubog. Literal siya na bubog. Try mong makabasag. Yung bubog na yun, ilagay mo sa joints mo. Kaya sa sobrang sakit. Crystallized talaga siya. Kaya yung mga matataas ang uric acid or yung tawag dito, yung pansin niya pag nag-detox yung isang tao, pag may nag-hepasil, nagwo-white yung ano niya talaga, yung pawis. Kasi may salt na doon, andun na yung mga dirt talaga ng uric. Kasi byproduct kasi yan eh. So dumi talaga siya. Liver lang makakatanggal niyan. Pero kapag hindi okay ang liver, nagstay siya sa katawan. So ngayon, imagine mo maraming bubog sa katawan, yung veins mo, yung ugat-ugat mo, nasusugatan. Kaya nagsusugat-sugat, ngayon, nasisira, magpa-plaque formation, hypertensive ka ulit. So kailangan wala siya. Are you learning so far? Yan. Detoxifying the liver's impurities, function again. It increases metabolism for ages 30 years old and above, who automatically slows down the metabolism by nature. It can help to decrease hormonal imbalances din. Okay? Bakit? Kasi nalulusaw niya, kumbaga hindi umaabot dun sa endocrine level. Para hindi trigger yung endocrine organs mo para matanggal yung toxins ng katawan mo. Kapag okay ang liver. Pero pag hindi okay ang liver, manghihingi na ng tulong sa thyroid, hihingi na ng tulong sa pancreas, help, help, kailangan ko ng extra hormones mo. Kasi nalalason na siya. Pag hindi niya ginawa yun, malalason ka. Okay, so yun siya. Yun, kaya siya nagagamot. Kasi kailangan niya pa rin. Yeah. Minimal 2 tablets a day. Optimal natin 3 tabs within meals.
Next, probiotic. Huh? Paano na makatulong sa cardiovascular health? Probiotic, gastric kasi siya. Kumbaga, sa clinical eye natin sa mga bago, abangan nyo yun. Yan yung makakatulong. Ito siya. Kapag maganda yung iyong gut system, 30 feet ang ating chan. Okay? Yung literal na from your mouth to anus, 30 feet yan. So, can you imagine yan? Yung good bacteria, bad bacteria. Pag bad bacteria, magdadiarrhea ka. Ang importante dyan yung good bacteria, which is what we wanted is the microbiome na tinatawag. So, anong silbi nun? Si microbiome, pag okay siya, siya din ang kumakain ng excess hormones mo, excess sugar, lahat ng excess, siya muna yung kakain, pagkain nila yon. Dahil like soft drinks ka, nawala sila. Bakit? Nalinis niya kasi, nalinis niya yung buong tiyan mo. So, dahil doon, hindi naman kaya ng microbiome mo yung soda, nawala siya. Ngayon, kapag kumain ka ulit ng pizza, wala nang, syempre, may digestive ka, pero wala nang extra maliliit bacteria or good bacteria na tutulong sa'yo dun sa extra mo. Kaya, floating na ulit yung sugars, extra hormones, extra lahat. So, yun ulit. Ang yes. Kasi siya lahat yun eh. Parang ang microbiome natin or yung gut health natin, siya yung another, paano ba? Um, Kasangga mo sa dumi. Sa lahat. Siya yung extra good, kaya siya good bacteria nga eh. Parang extra pon. Bago lumaban yung bishop mo, which is yung liver mo, bago lumaban yung queen mo, which is yung mga endocrine organs mo, siya muna. Eh wala ka ng pons. Kasi isang soda mo lang, isang soda, clean lahat yan, no? 'Di ba kaya nga sa mga tawag dito, sa YouTube, panglinis ng, 'di ba? Sabi nila, oh, gamitin mo ganyan. Yun yung cause bakit maliban sa sugar, sugar kasi pwede may workout eh. Pero yung mismong chemical component na susira yung gut mo, yun yung nakaka-damage. Yes. Alak. Ito siya. Ang difference sa alak over sa soda ha. Okay. Mas malala pa rin yung soft drinks. Okay. Pero i-check nyo rin, bakit healthier, titignan yung alcohol content. Like yung soju, yung mga more than 14, more than 12. Hindi pa rin siya. Kasi sobrang pa rin siya eh. Makakalinis pa rin siya. So usually, pansin mo, wine is good daw. Diba? Yung beer malt, yung totoong malt, okay. Ang challenge mo lang doon, dapat healthy lagi yung liver mo. So kung healthy living ka, di ba matagal naman yung buhay ng mga nag-wine? As long as yung liver mo, okay yun. Okay lang siya. Hindi nakakasira totally. Okay, totally. Yung gut health over sa soda na isang inom mo lang, ubos na naman yung good bacteria mo. Kaya yung mga bata, my gosh, wala pa nga silang good bacteria soft drinks na. Kaya kidney agad, kidney problem agad. Are you learning? Grabe, no? Dami niya na naman panakot sa mga kakilala nyo. Alright. So, ano maganda sa product natin? We have 12 billion colony forming bacteria. Sabi to ni Dr. Madela, we have the best. Dalawa lang yung klase, pero yun yung pinaka the best colony forming. Okay, kaya winner tayo dyan. And 2 years shelf life. Mahirap maghanap ng mataas ang shelf life. Okay, okay din ang Yakult. Technically, it's just that yung shelf life niya, mabilis lang, tas matamis pa. Pero kaysa walang ininom, okay naman yan. But ang maganda sa atin, 12 billion na yun sa atin. Ang Yakult ay around billion din naman. Yung preparation kasi natin, kaya siya ginawang powder form. Parang dine-activate. Para hindi siya agad mapanis. Parang kinompress. Ngayon, pag ininom mo na siya, ayan, mabubuhay na siya ulit kasi moist na environment. Okay na siya. So far sa market, we have the best or baga mabilis mag-process ng
colony, good bacteria, mag-form ng good bacteria. Kung saan comfortable na yun. So wala naman ng ano siya, specific. Kung saan comfortable na yung ano natin, consumer. Hindi naman siya na matter. Wag na lang sa I think wag na lang sa hot, na literal na hot. Kasi mawala na siya. Mamamatay agad siya, 'di ba? Kawawa naman siya. Hindi pa siya nakaabot dun sa gut mo, 'di ba? So yan, it helps to create yan, healthy microbiome. Yan. All right, ito. Healthy microbiome but decreases the hormonal imbalances. Also, it can create a lesser acidity environment for cancer not to thrive. So, mas okay yung, kaya mas marami na may cancer ngayon dahil sa soda. Wala nang good bacteria, acidic yung environment. So, okay siya. Okay, colon cancer tayo. Sige, bis-bis, CA tayo. Yun siya. Simple lang. Inflammatory and, tawag dito, yung acidity. Kapag ganun ka, may sakit ka. Pag hindi ganun yung katawan mo, environment ng katawan mo, wala kang sakit. Grabe, di ba? Ano pa? Meron ko sa ilalim. Ayan. Also help people suffering from end-stage renal disease. Okay, so as long as hindi pa siya nagda-dialysis, nakakatulong siya. Okay, as long as hindi pa. Kung nagda-dialysis, I think makakatulong pa rin para lesser lang yung environment na acidic. Okay? One sachet every other day, add in cold drinks or take it as it is. So yun nga, wag hot. Kasi nga, lusaw na agad siya. Sayang yung binayad mo, okay? Last. Okay? Etong last natin, Proflavanol C100, masasuggest ko to for those na mayroon palang family history. Hindi ka pa diagnose. Pag diagnosed ka na, wag na muna kasi may gamot na binibigay sa'yo at mas importante na ma-maintain ang blood pressure mo over sa prevention kasi nandyan na eh. Pero kung may family history ka na at hindi ka pa na-diagnose, it's very useful. Proflavanol C100 is the best. Bakit? Siya yung anti-inflammatory ng katawan mo, specifically the veins. Veins talaga siya. Ay, hindi ko lang ma-retrieve kung nasan yung napanood ko na yun. Na video. It's a research. Literal, ito pala siya. If you notice, bakit ang may heart attack? Okay, ba't ang may heart attack? Pagkatapos mo heart attack, mag-heart attack ulit. Because of the inflammatory. Para may text message. Ay, nasugatan ako dito. At tara, mag-inflame tayo lahat. Ina-notify niya yung buong katawan mo kasi hindi na, baka sa iba din meron kang sakit. Baka, kumbaga, nag-a-advance yung katawan natin na, teka, kung dito nga nasugatan ako, baka sa kanan meron din. So, in a latter time, mamamaga siya. So, ang maganda dito sa bioflavonoids, actually, ang pinaka maganda sa Proflavanol C is the bioflavonoids. Okay, so, hindi lang po yung sana may bioflavonoids. May iba-ibang company din na gumagawa yan. It's just that we have the perfect balance na livable sa cells natin. And yung bioflavonoids na yun yung kaya siya parang may histamine effect. So yun yung magpapakalma ng lahat ng veins. Ako pag hinihika ako, yan, nagpa-proxy lang ako sa lingual bago mag-cetirizine. Kasi cetirizine once a day lang eh. 'Di ba? So, para medyo mabilis ang absorption. Ganon si proxy. So in short, kung mayroon na kayong family history, might as well right now start taking that to prevent hypertensive. So far kahit ako chubby, although 4 years pa lang ata akong chubby or 5 years. Obese ako eh. May self-awareness. Basically, hanggang ngayon hindi pa rin mataas ang BP ko. Nasa 110 pa din, 100 pa din. So, proud ako kasi 14 years na ako nag-iusana. Thank you. Thank you, man. Thank you. I love it. Nagbubunga. Ang paggising ng maaga. Charot. Oo, kasi ngayon, bumabalik na ako sa isa. So sabi ko, oh my God, kailangan mag-workout na onte. Pero yun, todo na. So, yan. Proxy talaga. The best yan. Ayan. Ano pa ba? So, yan. Minimal 1 tab a day. Mga usual information naman yan. Ay, ito basta pala ako. So, yun. Any questions and answer? Okay ba? Marami ba natutunan? Okay, so baka may mga questions kayo dyan. Ayan pala, pro-anto cyanidins is the key. Siya yun. Siya yung, yeah. Siya yung anti-inflammatory literal.
Nade-detect na yun, yung antihistamine effect na yun. Alright? May question ba? Nag-enjoy ba? Totoo ba? Okay, so thank you so much.